So, dito sa video na to, we'll talk about, ano naman, sumasamahin na natin lahat. Equity, expense, revenue. Okay. So, yung equity, dito sa may BSGL1, ang nakalagay lang sa kanya, dalawa lang. Equity means equity, the capital. Okay. Sa sole proprietorship, you can just rename it as capital. Pwede naman itong rename. Ayan, pwedeng mo i-edit yan. And then, lalagay mo lang dyan yung name mo, no? Halimbawa, ilalagay mo lang siya, no? RG Atento Capital. Pwede naman yan, no? And then you just put OK. Tapos, kung ito ay retained earnings, you can click yung retained earnings. Of course, pag sole proprietorship yan, usually hindi ka na naglalagay ng retained earnings kasi eventually papasok yun sa equity, usually end of the month, no? Yung lahat ng entradang yun, nandun sa isang video natin, no? Lalo na sa sole proprietorship kasi yun tinuturo natin, lalo na pag take kayo ng NC3 bookkeeping. Okay, by the way, no, it is, I think, a perfect time for us to differentiate yung accounting kasi as it is, no, as we are teaching it, usually, hindi lang naman to yung bookkeeping, kundi the whole gamut of, of it. Not only the entry, yung recording, whatever. May analysis kasi to, saka may reporting pa ang accounting, no? Kung tutuusin, hindi talaga yan para sa faint-hearted. Hindi talaga yan para sa mga normal na mga tao, kung sasabi na abnormal ang mga, ang mga accountants o mga CPA, is meron talagang science ang accounting, no? Kaya natin tinuturo yung accounting for non-accountants kasi nga, as I said, bilang lalo na pag ikaw ay may-ari ng company, usually, pag hindi ka marunong magtingin sa account mo, sa financial reports mo, dalawang bagay, either mami-miss out mo yung dapat mong binabayaran, o kaya naman sa isang tingin, akala mo okay yung company mo, yung pala hindi na. Wala kang decision making pag hindi ka marunong tumingin ng financial reports. So usually, you know it if you know how it works. Okay? So dapat naiintindihan mo, okay, okay, so expense yan bakit nilalagay mo, 'di ba? Parang ganun. Titingnan mo din yung mga galaw ng mga accounts. Kasi pag ikaw ay talagang immersed sa business mo, alam mo ang galawan yan eh. Okay, bumili ka ng semento, bumili ka ng isang sako ng buhangin. Okay, titinan mo ngayon, teka, nasan yung dito? Bakit hindi ba natin kinakapitalize ang buhangin or whatever, no? Pwede ka magsabi ng ganun. Di sabihin ng accountant mo, hindi na boss kasi maliit lang naman yun, pina-expense na natin yun. So ngayon tatanungin mo sa kanya, paano mo malalaman ang kinikita natin sa bawat isang hollow block na na-produce natin kung hindi mo i-compute yun, no? 'Di ba? So medyo maiisip mo na ngayon yung mga standard costing, whatever. Hindi mo malalaman yung mga yun. Paano mo ibebenta, magkano ang bentahan, hanggang hindi mo alam kung paano ginagawa yan. Maganda kung ang accountant mo, kaibigan mo, or talagang kakilala mo, mabait, may integrity, hindi ka lolokohin, right? Okay, hindi naman sa hindi lolokohin eh. Minsan, baka mamaya nagkakamali na pala. Dapat ikaw mismo may-ari, alam mo yung paano siya i-record, no? So, there's a difference between accounting and bookkeeping. Dapat marunong ka ng bookkeeping kahit na hindi ikaw ang gumagawa nun. Mas maganda nga kung ikaw gumagawa nun eh. Dahil ikaw ang may-ari. Lalo na kung maliit lang naman na business yan. Pero kung malaki na yan na business, baka hindi mo na yan kaya. Ang gagawin mo ngayon is managerial accounting. Titinan mo yung accounting, ang mga reports niya from a managerial perspective. Okay? So, kaya yung binabase meron kasing portion dito na ang course na to has something to do with passing the NC3 bookkeeping. Hindi ito tinuturo doon. Iba yun. Ang NC3 bookkeeping kasi is bookkeeping lang. No? I mean, I'm not putting, I'm not saying bookkeeper ka lang. Hindi yun ganun. No? Because I was a bookkeeper in the bank. Naging akong GL bookkeeper, time deposit bookkeeper, FCDU bookkeeper, CASA, current account, savings account, bago ako nag-accountant. So, lahat yan, nadaanan ko yan. So, hindi masama yon. Ang mahalaga, ibig sabihin, kaya ka nag-bookkeeper dahil ang hawak mo lang ay certain accounts lang. Halimbawa, FCDU lang, or time deposit lang, or subsidiary lang, hindi yung general ledger, something like that. So, yun ang difference ng dalawa. Okay? So, parang hindi magulo. Okay? So, again, equity, dalawang bagay yan.
yung capital, capitalization, maaaring yung equity is the shareholders' equity. Lahat ng shareholders, kung 10 sila, 100 sila, 200, 10,000, lahat yan nandiyan sa shareholders' equity. Tapos ang retained earnings is yung income na kinita ng mga shareholders na hindi mo pa nadi-divide sa kanila. Kaya nga sa bangko dati ang tawag namin diyan undivided profit. Hindi pa kasi na ibabalik sa shareholders. O kaya ang tawag dito retained earnings. Bakit magkahiwalay yan? O yun, para malaman mo kung magkano yung portion ng equity na talagang original na dininvest at magkano na yung kinita niya. Okay? Kano na yung kinita niya. Of course, year by year. Okay, month by month nga, makikita mo yan more or less. O kaya, by one looking, yan, just by one look on the balance sheet or income and expense, alam mo na more or less ang retained earnings mo magkano na kinikita in terms of percentage. Okay, so sa mga revenue, ilan lang naman ang revenue, no? Dito, sales lang naman ang nakalagay or revenue or sales. Tapos cash discount, yung sales discount, no? Sales discount part ng revenue, cash discount, no? So doon sa bookkeeping course natin, madi-discuss natin yung mga nandoon, yung mga meron pang sales sales discount, purchase discount. So tingnan niyo na lang po 'yun doon, no. Ah, Again, sometimes ang tingin mo dito parang misnomer. Bakit revenue 'yun? I-discount siya, 'di ba? So ayan ang mga bagay na i-consider mo. Ngayon, kung as I said, wala naman nagpo-prevent sa from recognizing only one form of revenue. Ngayon, sometimes, nung nasa bangko pa ako, ang income, marami kami kasing pinanggagalingan. So, nakalagay pa yun, naka-enumerate pa po yun, no? Income, lahat ng incomes, no? Income from interest on loans. Okay? Interest time loan, interest bills discounted, BD, no? Yung mga ano. Interest foreign currency, something like. So lahat po 'yun naka-enumerate. So depende sa inyo kung paano 'yan. Halimbawa sa inyong revenue, halimbawa tayo ay automotive dealer, no? Pwedeng income ng service, income ng body repair, income ng body paint, okay? Income ng ano pa ba? Yung pagbenta, no? Sales of supplies. Pwedeng ganyan, no? So lahat po 'yun pwede niyong enumerate. Ngayon, kung gusto niyo pagsamasamahin din yan, pwede rin naman. Although, sometimes, gusto mong malaman saan ba yung streams ng revenue ko nanggagaling, saan ang pinakamalaki, ano ang main line. Natatandaan ko dati when we were in Lasal, inanalyze namin yung income and profit and loss ng mga schools, no? Siyempre, Masters in Educational Management. And one, yung teacher ko, rest in peace, Dr. Francis, ang, ang, ang pinagawa niya sa akin yung isang school ng mga pari at madre. Dahil na-realize ko, sir, nagre-report na ako sa klase, no? Dito po, nakakapagtaka po ito kasi yung kanyang income, ah, parang yung income niya on tuition is 30% lang. Ang kanyang income na malaki, pumapasok yung mga field trip, ganyan. Pag nakita mo, pinakamalaking income niya ay galing sa kantin. So, parang nagtawanan yung mga classmates ko. Sabi, alam mo sir, sa totoo lang, totoo yan. Maraming mga schools na nakakalimutan na ata nila na school sila. Kasi doon mo makikita yung major, yung core business mo eh. If you're a school, dapat ang core business mo should be tuition, di ba? Dapat nandoon ang majority ng revenue mo. In fact, sabi nga sa Pareto Principle, 80-20 yan. Ngayon, kung ang revenue mo nanggagaling ng mas malaki na at ito totoong totoong storya to. 40% ay nasa kantin. Ibig sabihin, you're stopping to be a school, you have become a canteen. Right? So maybe palitan mo na ang ano mo. Either your students are too few, or maybe your canteen is too expensive. Parang ganun, both sides lang yan. Okay? So I will not elaborate on that. Now for the expense, usually ang number one dito na expense ay yung cost of goods. Cost of goods sold is not typically an expense, but the part of the revenue that
that is the cost of goods sold. So, yung cost nung pag-produce ng goods, tutuusin hindi naman talaga expense yun, no? Ah, but it's part of the revenue na hindi mo pwedeng kunin as income kasi nagbayad ka. So, for example, no, bumili ka ng computer sa Divisoria, yung cost ng pinambili mo, yun yung cost of goods sold. Kaya pag nabenta mo siya ng 15, hindi mo pwedeng sabihin na okay, magkano kita ko ngayon? 15,000. Hindi. 15 minus kung magkano mo binili yun. So, 10,000. So, 5,000 lang. Net sales. Okay, so parang ganun. But syempre, gusto mong malaman yung spread, yung margin ang tawag dyan, o gross profit margin, between yung magiging gross profit mo versus yung revenue mong nakikinita, no? Para malaman mo how profitable you are. Masyado bang malaki, masyadong maliit. Ito yung sinasabi ko na nagtayo ako ng shawarma stand. Malalaman ko kung yung percent pa na produce ko ba yung 35 to 40% na sinasabing profit margin. Kasi pag hindi, something is wrong. Either mali yung sales na naka-declare o masyadong mahal yung aking cost of goods. Maaaring napapasobrang dami ng mantika, whatever, ng mayonnaise o ketchup or whatever, yung gulay o yung guhit ng shawarma, something like that. So, you must do something. So, yun ang nagde-determine sa'yo kung ilang percent ang dapat mong kinikita. Okay? So, dapat naka-record yan, nakaiwala yan. Hindi yung neto na lang, i-report mo neto. So, how would you know? Kaya, lahat ng analysis nanggagaling sa statement. Kaya, dapat nakaiwalay yon. Okay? Yung cost of goods at saka yung sales. Okay. So, marami pa nakalagay dito. Auto supplies, office supplies. Iba rito hindi naman kailangan. Like auto supplies, bakit kailangan natin dito sa unang-una to, no? Siguro, nag-alphabetical na una yung A, no? But, supplies, usually office supplies ang aanay natin dyan, no? Lalo kung hindi ka naman talaga auto supplies. Ngayon, if you're a Toyota dealer or a Honda dealer, ano dun siguro yung supplies na yan, no? Lalo na baka yung supplies na yan ay hindi expense kundi nasa inventory yan, no? Ganun, no? Courier, ito yung nagme-messengerial, whatever. So, ngayon, yung mga Lala Move, yan, kasama yan. Telephone, so parang cellphone. Ngayon, communication na ata ang ano dito kasi hindi naman na talaga telephone. Pwedeng cellphone, pwedeng communication, no? Postage, there are still some places na mayroong postage, like yung mga doc stamps, ganyan. Banking charges, okay, so halimbawa, na-charge yung pagde-deposit, pag ganyan, lumulutang yun as expense eh. Minsan, hindi na nga natin nagmamatter yun eh. Kami dati, pag nagagawa ng ganyan, pag nagre-reconciliation, malalaman mo na lang, bakit may diferensya ko na 123 pesos? Pag tinignan mo lahat, lahat pala yun banking charges, no? So, makikita mo lahat yun, ini-expense mo sa dulo ng buwan para lang pumalanse ka dahil nakikita mo talaga as banking charges. And sometimes, pag hindi mapaliwanag ng clerk yan, sa kanya naka-charge yan, no? Kasi sabihin, bakit nagkaroon ka na ng charge? Eh, ikaw kasi ganito, ganyan, no? Lalo na yung na ano ka, na late ka sa pagbabayad ng yung cheque mo, nabalikan. Tako, pa, paano yan? Mga return checks. So, dito meron pa yung mga meals and entertainment. There are some companies na ang tawag dito, representation, tapos meals, entertainment, representation and entertainment. So, depende sa inyo, no? Pwedeng magkahiwalay yan. Basta, ah, kasi meron yung aming auditor, ang sinasabi niya, lalo na pag since kami ay training, hindi po pwedeng maging tax deductible. May sinasabi siyang ganun eh, yung meals. Kaya kailangan i-classify mo siya in a different way. Kaya pwedeng representation siguro or something. So yung mga ganun technicality para sa mga tax deductible, you talk to your CPA, no? Ako hindi ko na alam yan. Kasi taxes yun eh. Okay, pero kung titingnan mo naman, napakaliit naman ng difference nun. Well, depende kung gaano kalaki yung meals and entertainment nyo, no? Sa amin kasi main ano yun eh. Kaya nga pwedeng nakalagay talaga yun as part ng project mo. And then ilalagay mo na siya as mga expenses, no? Ah, pero siyempre, ang inaano natin diyan yung recording para sa BIR. Para lang hindi siya ma-consider na ano to, bakit ito nakasulat na ganito, 'di ba? So yun yung mga ganung bagay. Kaya nga mas mahalaga habang ginagawa niya, nagpapa-audit kayo, sana every quarter kung malaki na yung company ninyo,
Puwede rin namang one time, big time sa dulo para mabigyan kayo ng advice na, "Oh, sir, ma'am, ito hindi po puwede. Mas maganda ito ilagay." May mga ano siya diyan, may mga suggestions sila diyan, 'no? Lalo yung mga galing talaga ng mga CPA, 'no? Yung auditor namin, teacher sa LPU, yun, mabait siya at saka magaling. Talagang sinasabi talaga niya. Isang tingin pa nga lang niya, alam na niya kung, oh, ito, sir, dapat dito ito, dapat hindi yan, ano. So, may mga comments siya kaagad. So, pwede mo na siyang ayusin, no? Lalo na kung meron kang ganitong software, madali mo ka siyang i-adjust eh. Yun, anyway, yung pag-entry, isa pang video, makikita niya yan. Okay, traveling. Okay, parang nasa basketball tayo, no? Transportation. So, yan, lahat ng mga transportation na pang business. So, halimbawa, paano ang ano, paano ang, nung nasa bangko kami, traveling means ito yung mga nagta-travel yung mga employees, right? Pero yung biyahe ng armored vehicle, fuel yun, no? Fuel and lubricants, ang tawag namin, fuel and lubricants. Yung toll fee, saan yun, no? So, kung gusto mo naman magkakasama na siya para lahat yun naka-lump together as part of traveling, lalo na kung talagang isang bulto lang naman ang traveling mo. Alam mo, pati yung pagsakay sa tricycle, naghahatid kayo for example ng sulat, lahat yun traveling, right? Baka mas maganda hiwalayin mo siya. Kasi later on, kaya mo yan nilalagay na gano'n para ma-decide mo, bibili na ba ako ng sasakyan o hindi? Magkano expense natin sa traveling ganito? O baka maganda bumili na lang tayo sa something like that. No? So, yun yung mahalaga dun. Professional fees. O, yan sa amin, importante to. Kasi main expense namin to eh. Yung gumagawa ng video, yung nagto-talk, yun, mga professional fees yan. Again, talk to your CPA, ano ang dapat classification niyan. Kasi baka mamaya hindi pala po pwede o kaya mas mahalaga para mas magamit mo as tax deductible kung ganito, ganyan, something like that, no? So, you talk to them. Business taxes and licenses, o yan, lahat ng mga mayor's permit, barangay clearance, whatever, lagay nyo yung lahat dyan. Charitable donations, nag-donate kayo sa charity, binaligtad ko lang yun, expense yun. Courses and training, ayan, so, lalo sa HR, yung mga training ninyo doon sa ano, pwedeng pati org dev nandito yan, no? Kaya nga may courses, no? Dues and membership, yan, nagbayad kayo sa mga professional organization na member ang company ninyo, nandiyan yan. Magazines and books, okay, so kung meron man sa office, pwede nyo ilagay yan. Ngayon, pwede naman tong mapunta sa isang classification na lang, no? Depende, no? Kung halimbawa, yan ba ay considered talaga magazines and books or minsan pati journals nga pala nandiyan dyan, no? Halimbawa, yung mga periodicals, andi dito din yan. Yung mga subscription nyo sa dyaryo, andi dyan yan. Promo and gift, promotion and gift, 'di ba? Minsan kasama nito sa marketing. Walang marketing dito pero dapat may marketing, no? Freight, kung freight in, freight out, 'yon expense 'yan. Although meron tayong difference, 'di ba? Makikita niyo 'yan doon sa aming discussion on the difference between yung bookkeeping na periodic at saka perpetual. But dito, ayan, nandiyan siya, as freight as expense. So, pwedeng freight in or freight out. Rent on building, siyempre expense yan. Kung sa'yo naman yun, pwedeng yung mismong um, uh, yung taxes na yung real estate tax na pwedeng i-charge yan, no, property tax dito. Ang isang option diyan kung sa yung building, pwede kang maglagay ng nominal rate ng rent para later on walang problema, no? Sasabihin mo sa dulo kasi, bakit yung building kong ginagamit, di ako naniningil ng rent. O di magbiningil ka. Ilagay mo lang as nominal, halimbawa, 500 pesos a month or 1,000 pesos a month. Ilagay mo lang siya diyan kahit hindi mo kolektahin, nakalagay lang na payable para lang later on makikita mo na yun ang dapat ibinabayad na hindi binabayad dahil sa'yo pala yun, right? Business use of home, o ito yun, no? Pwedeng nasa expense siya, kasi ginagamit mo ano mo, yung home. Electricity, syempre, yung power, no? Insurance, kailangan yan, ha? Insurance, pwedeng insurance on property o personnel, ganyan. Okay, water. Mga utilities, pwede magkakasama lahat ito. Internet, maglagay kayo ng panibago, maaring 600
6 or something. And then ito na yung mga depreciation. Nagbigay lang siya ng example, depreciation equipment, depreciation na ano po ba i-depreciate natin? Building, yan, lahat ng mga depreciation ng vehicles, kung may vehicle ka. Siyempre, pag may depreciation vehicle, dapat meron kang asset na vehicle dito sa taas. Alright, ano pa? Miscellaneous income and expense. So, expense siya dito. Pero pag naging negative yung miscellaneous expense, dapat miscellaneous income yon, no? Gain and loss on the disposal of assets. Ito yung panagbenta ka na ng asset, tapos sa value sa book value sa iyo, halimbawa, nagbenta ka na ng lumang computer. Ang book value sa iyo, 10,000, nabenta mo ng 20. Pwede ba yun? So, kunwari lang naman. O kaya wala na talaga, no? Piso na lang. And then nabenta mo pa ng 5,000. Yung difference no na 4,999, dyan mo ilalagay yung gain. Okay, miscellaneous income and expense, gain and loss, yun, an example natin kanina yung foreign exchange. Alright, so all those are examples of expense and income. So, pag mag-new kayo, yun, ganito lang, no? And then, pwede kayo maglagay ng revenue. Itaon nyo naman, ilagay nyo yung number na malapit talaga dun sa ilalagay nyo. So, for example, kung asset, no? Ano asset vehicles, lalagay mo vehicles, dapat ilagay nyo naman siya ng malapit doon, no? So, ang equipment 1721, maaaring yung vehicles mo 1730, 1750, something like that. Maglagay ka ng konting space, right? And then, wag mo kakalimutan yung depreciation, okay? So, that's it for this video. Thank you.